Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dalawang sakay ng motorsiklo patay sa road accident sa Maynila. Pinakamalaking bilang ng Chinese vessel sa WPS na itala ng AFP. Relief goods sa mga biktima ng bagyong Enteng sinimulan ng ipamahagi ng DSWD. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang dalawang babaeng sakay ng motorsiklo matapos sumalpok sa Center Island sa Lacson Avenue sa Maynila nitong Martes ng umaga. Ayon sa otoridad, naganap ang aksidente mag-aalas 6 ng umaga habang bumubuhos ang malakas na ulan. Pababa na sana ng nagtahan flyover patungong Espanya Boulevard ang mga biktima nang bumangga ito sa gutter sa kasumadsad sa kalsada. Bagamat naka-helmet, nagtamo pa rin na matinding injury ang mga sakay ng motorsiklo na naging dahilan ng agad nilang pagkasawi. Patuloy naman ang investigasyon ng Manila Police District o MPD sa pangyayari. Namataan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang may kabuuang 203 Chinese vessels sa West Philippine Sea o WPS sa nakalipas na linggo. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala ngayong taon. Mula August 27 hanggang September 2, 165 Chinese Maritime Militia vessels, 24 China Coast Guard o CCG vessels, 12 People's Liberation Army Navy ships, at 2 research vessels ang namonitor sa lugar. Karamihan sa mga naispatang sasakyang pandagat ay nasa bisinidad ng Escoda Shoal, kung saan ay ulat ang mga huling agresibong aksyon ng China. Pinakabago ay ang pagbangga ng China Coast Guard o CCG sa BRP Teresa Magbanua noong August 31. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinag-iisipan nitong maghain ng panibagong arbitral case laban sa China dahil sa naturang insidente. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng relief goods sa mga komunidad na apektado ng Tropical Storm Enteng. Ayon sa kagawaran, mayroong 1.074 million pesos na food packs ang nakaimbak sa kanilang rescue hubs sa Pasay City, Cebu City at sa field offices. Handa na ring ipamigay ang 1.029 billion pesos na halaga ng food at non-food items. Ilan sa mga lugar na una nang naabutan ng tulong ay ang Camarines Sur, Albay, Northern Samar, gayon din sa Pasig City at Marikina City. Base sa huling report ng Pag-asa, ilan pang lugar sa Northern Luzon ang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 at number 1 habang patungo ang bagyo sa West Philippine Sea. Inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo Miyerkules ng umaga at magpapatuloy na palalakasin ng habagat hanggang Biyernes. Para sa Kidlat News Update, Renzo Lenon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.